Sa pinakasilid na bahagi ng kabundukan ng Samar, may baryong halos hindi nararating ng mga banyaga. Dito naninirahan si Rosalinda, isang dalagang 16 na taong gulang, payat ngunit malakas ang pangangatawan. Kilala siya bilang anak ng isang mahirap na magbubukid na namatay na sa karamdaman. Iniwan silang mag-ina sa kahirapan. Ang kanyang inay mahina na at madalas ay nakaratay, kaya si Rosalinda ang nagsisilbing haligit ilaw ng kanilang tahanan. Araw-araw, sa halip na maglaro gaya ng ibang dalaga, gumigising si Rosalinda bago pa sumikat ang araw. Binubuhat niya ang kanilang kaunting kagamitan, isang lumang itak, isang bakol at ilang lubid para mangolekta ng mga ratan sa gubat. Ginagawa niya ito hindi lamang upang may maipangtustos sa pagkain, kundi upang makagawa ng duyan at basket na ipinagbibili sa bayan. Ang kanilang bahay, yari sa pawid at kawayan, ay nakatirik sa gilid ng palayan. Madalas ay halos walang laman ang kanilang palayok at kung minsan ay kamote at saging na saba lamang ang kanilang kinakain. Ngunit sa kabila ng kahirapan, kilala si Rosalinda bilang mabait at masinop na dalaga. Hindi siya nagrereklamo sa bigat ng buhay. Madalas pa siyang tumulong sa matatanda at mga kapitbahay kapag may pangangailangan. Subalit dahil sa kanilang pagiging salat, may ilan ding naiinggit at nagsasabing wala na siyang pag-asa pang umasenso. Isang araw, habang naglalakad siya patungong kagubatan upang mangolekta ng ratan, ramdam niya ang lalim ng katahimikan. Tanging huni ng mga ibon at kaluskos ng dahon sa hangin ang maririnig. Habang papasok siya sa madawag na bahagi ng gubat, biglang may kakaibang tunog na umalingaw-ngaw. Isang malalim na ugong na tila galing sa ilalim ng lupa. Napahinto siya at kinabahan, subalit nagpatuloy pa rin. Alam niyang hindi siya maaaring umuwi ng walang dala sapagkat wala na silang kakainin kinagabihan. Habang kinakaladkad niya ang mga bagong putol na ratan, nakarinig siya ng kakaibang iyak. Hindi iyon iyak ng tao at hindi rin huni ng hayop. Malamlam at puno ng pighati ang tunog, parang sigaw ng isang nilalang na naghihirap. Sa kanyang kuryosidad at likas na malasakit, nilapitan niya ito. Doon niya nakita, sa pagitan ng mga punong balete at anahaw, ang isang nilalang na hindi pa niya kailanman nasilayan. Isang taong ahas, kalahating tao, kalahating sawa. Ang itaas na bahagi babae, maganda ang mukha, may mahabang buhok, ngunit ang ibabang katawan ay mahaba, makintab, at kumikislap na kaliskis ng ahas. At higit sa lahat, siya'y buntis. Ang taong ahas ay halos mawalan ng malay, tila nanghihina at nahihirapan sa pagbubuntis. Nanginginig sa takot si Rosalinda, ngunit nanaig ang kanyang awa. Kahit sinasabi ng matatanda sa baryo na ang taong ahas ay mapanganib at mapanlinlang, hindi siya nag-atubili, lalong-lalo pat buntis ito at tila nangangailangan ng tulong. Sa pagkakataong iyon, nagsimula ang kakaibang kapalaran ni Rosalinda, isang landas na magbabago hindi lamang sa kanyang buhay, kundi sa buong baryo. Nagpatuloy sa paglapit si Rosalinda sa nilalang na ngayon lamang niya nakita. Sa kabila ng mabilis na tibok ng kanyang dibdib, pinilit niyang palakasin ang loob. Naisip niya ang kanyang ina na naghihintay ng pagkain at ang posibilidad na baka may masamang mangyari kung basta na lang niyang iiwan ng taong ahas. Diyos ko po, anong nilalang ito? Bulong niya habang nakatitig sa nakahandusay na babae na kalahati ang katawan ay ahas. Ang balat nito ay kumikislap sa ilalim ng liwanag na dumadaan sa mga siwang ng dahon. Ang mga mata nito ay may kakaibang liwanag, tila humihingi ng awa at tulong. Pakiusap. Mahina nitong wika, halos paos, ngunit malinaw na malinaw sa pandinig ni Rosalinda. Pakiusap, tulungan mo ako. Nanlaki ang mga mata ni Rosalinda. Hindi niya akalain na makapagsasalita ang isang nilalang na ganito.
Ngunit ang boses, bagaman kakaiba, ay puno ng pighati at pagmamakaawa. Anong nangyari sa'yo? Mahina niyang tanong, nanginginig ang kamay habang papalapit. Mag-aanak na ako, sagot ng taong ahas, humihingal. Pinipigilan ang matinding sakit. Ngunit mahina ako at wala akong lakas para maghanap ng tulong. Matagal na akong nagtatago sapagkat kinatatakutan ng mga tao. Napatigil si Rosalinda. Alam niyang totoo ang sinabi nito. Laging ikinukwento ng mga matatanda sa baryo ang tungkol sa mga nilalang na kakaiba, tikbalang, kapre, engkanto at mga ahas na may anyo ng tao. Kadalasan ay itinuturing silang panganib, ngunit ngayon nasa harapan niya ang isa humihingi ng saklolo. Nagpalinga-linga si Rosalinda. Sinusuri kung may ibang makakakita sa kanya. Alam niyang kung may makakita, baka siya pa ang pagbintangan na nagdadala ng malas. Ngunit nanaig ang kanyang awa. Sandali lamang, tutulungan kita. Marin niyang wika at agad niyang inilapag ang mga ratan na dala. Ginamit niya ang kanyang lumang hablon at lumang kumot upang may maihigang malinis ang taong ahas. Habang inaalalayan niya ito, napansin niyang may sugat ang bahagi ng buntis na tiyan, tila dahil sa paggapang sa matutulis na bato. Nilinis niya iyon gamit ang tubig mula sa kanyang dalang banga. Hindi man siya bihasa, ginawa niya ang lahat upang gumaan ang pakiramdam ng taong ahas. Bakit mo ako tinutulungan? Tanong ng nilalang, bahagyang nangingiti sa kabila ng sakit. Napatingin si Rosalinda at bahagyang ngumiti, bagaman nangingilid ang luha sa kanyang mata. Dahil buntis ka at walang dapat na magdusa ng nag-iisa, lalo na't nagdadala ka ng bagong buhay. Sandaling natigilan ang taong ahas. Tila nabigla ito sa sagot ni Rosalinda sapagkat bihira siyang nakatagpo ng taong hindi agad natakot o nagtangkang saktan siya. Nagpatuloy ang gabi sa kagubatan at hindi na malayan ni Rosalinda na lumalalim na ang dilim. Ang huni ng kuliglig ay sumasabay sa paghinga ng taong ahas. Samantala, ang buwan ay nagsimulang magpakita at ang kanyang liwanag ay tumama sa balat ng nilalang. Sa ilalim ng buwan, napansin ni Rosalinda ang kakaibang kinang sa mga mata nito. Tila ba may lihim na kapangyarihan ang kanyang tinutulungan? Hindi pa niya alam, ngunit ang kabutihang iyon ay simula ng pagbubukas ng pinto ng kapalaran na magdadala sa kanya at sa kanyang pamilya sa hindi inaasahang kasaganaan. Magdamag na nanatili si Rosalinda sa gubat upang alalayan ang taong ahas. Hindi niya alintana ang kagat ng lamok at ang lamig ng hamog na bumabalot sa kanyang katawan. Ang tanging nasa isip niya ay ang kaligtasan ng nilalang na nasa kanyang harapan. Habang pinapahinga niya ang taong ahas sa hinabing banig na inilatag niya mula sa dahon ng saging, nagsimula itong magsalita. Mahina ang tinig, ngunit malinaw. Ako si Amira, wika ng taong ahas. Isa akong nilalang na isinumpa noon pang mga nakalipas na panahon. Ako'y galing sa lahi ng mga tagapag-ingat ng kayamanan sa kailaliman ng lupa. Ngunit pinili kong iwan ang aking lahi upang mamuhay ng mapayapa, kaya't ako'y isinumpa. Napakagatlabi si Rosalinda, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Sumpa? Anong sumpa? Nagpatuloy si Amira, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kalangitan na unti-unting nagkakakulay ng bukang liwayway. Bilang parusa, ako'y naging kalahating tao, kalahating ahas. Hindi ko na muling makikita ang mga kasamahan ko at tadhana akong mabuhay sa liblib na gubat na ito. Palaging nagtatago sa takot at pagkutya ng mga tao. Ngunit may natitira pa rin akong kakayahan. Ang magbigay ng kayamanang hindi matutumbasan ng salapi. Ngunit hindi ko yon ipinagkakaloob sa kung sino lang. Tanging sa taong may pusong dalisay at walang bahid ng kasakiman. Napatitig si Rosalinda kay Amira at hindi niya namalayan na siya'y nangingilid na ang luha.
Sa kabila ng kakaibang anyo ng nilalang na ito, dama niya ang bigat ng pinapasan nitong kapalaran. "Hindi ka ba natatakot sa akin, Rosalinda?" Biglang tanong ni Amira, nakatitig sa kanya na wari sinusubok ang kanyang loob. "Takot? Oo, noong una. Ngunit nang makita kitang naghihirap, nawala ang lahat ng iyon." Sagot ni Rosalinda na puno ng katapatan. "Ang nakikita ko sa harapan ko ay isang inang nagdadala ng buhay. At iyon ang mas mahalaga." Sandaling natahimik si Amira. Pagkaraan ay isang payapang ngiti ang gumuhit sa kanyang muka. "Hindi ko alam kung bakit, ngunit dama kong kakaiba ka sa lahat ng nakatagpo ko. Ang puso mo'y busilak at hindi umiikot sa kayamanan. Tandaan mo ito, Rosalinda. Ang pagtulong na walang hinihintay na kapalit ay isang kayamanang mas malaki pa sa ginto." Sa sandaling iyon, nagsimulang maramdaman ni Rosalinda na may kakaibang liwanag na bumabalot sa kanilang paligid. Ang hamog sa paligid ay tila naging mas malinaw at ang liwanag ng araw na sumisilip sa gubat ay parang mas matingkad. Hindi pa niya batid, ngunit ang kanyang kabutihan ay magbubunga ng biyayang hindi niya inakalang darating. Habang dumarating ang unang sikat ng araw, naramdaman ni Amira ang panibagong kirot sa kanyang tiyan, hudyat ng paglapit ng kanyang panganganak. At sa gitna ng kagubatan, si Rosalinda lamang ang kanyang maaasahan. Nang sumikat ang unang araw, sumigaw si Amira sa matinding sakit. Ang kanyang katawan ay nanginginig at ang kanyang buntis na tiyan ay tila kumikirot ng malubha. Napahawak si Rosalinda, hindi alam ang gagawin. Ngunit sa puso niya, nanaig ang tapang at malasakit. "Amira, tiisin mo lamang. Nandito ako, hindi kita iiwan." Sigaw ni Rosalinda habang pinapahiran ng malamig na tubig ang noo ng taong ahas. Ang mga dahon ng saging at ratan na dala niya ay ginamit niyang parang banig at pamikis. Pinunit niya ang kanyang lumang saya upang gawing pamunas at tali. Sa bawat kirot na dinaranas ni Amira, si Rosalinda ang nagiging sandalan. "Huminga ka ng malalim, dahan-dahan," utos niya kahit hindi siya sanay sa ganitong sitwasyon. Makalipas ang ilang oras ng pag-iri at pagdaing, isang munting tinig ang umalingaw-ngaw sa gubat, ang iyak ng isang sanggol. Isang nilalang na may anyo ng tao, ngunit ang mga mata ay may kakaibang kinang na parang hiyas. Nangilid ang luha sa mata ni Rosalinda sa kanyang nasaksihan. "Amira, anak mo," mahina niyang sabi, habang iniabot ang sanggol sa nanay nitong nakahandusay. Tila nabunutan ng tinik si Amira. Ang kanyang mukha ay nagliwanag at ang dati puno ng pagdurusa ay napalitan ng kapayapaan. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang supling. "Salamat, Rosalinda. Kung wala ka, hindi ko maliligtas ang aking anak." Habang pinagmamasdan ng mag-ina, dama ni Rosalinda ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Ang takot na nadarama niya sa kakaibang anyo ni Amira ay tuluyang naglaho. Ang nakikita niya ngayon ay isang inang kasing tulad ng iba, nagpapasalamat at nagmamahal sa kanyang anak. Ilang sandali pa, huminga ng malalim si Amira. Tila humuhugot ng lakas mula sa kalikasan at dahan-dahan niyang kinurot ang isang gintong suklay na nakasabit sa kanyang buhok. Kumislap iyon at biglay na puno ng liwanag ang paligid. Mula sa kanyang palad, unti-unting lumitaw ang ilang butil ng ginto. Kumikinang na tila mga bituin. Inilapit niya ito kay Rosalinda. "Rosalinda, tanggapin mo ito. Hindi lamang dahil tinulungan mo ako, kundi dahil pinili mong magpakita ng kabutihan nang walang hinihinging kapalit. Ang ginto'y hindi lamang para sa inyo ng iyong ina. Ito rin ay magiging binhi ng bagong buhay para sa inyong pamilya." Nanlaki ang mata ni Rosalinda, halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Hindi ko kayang tanggapin yan. Sobra na ito.
Ngunit ngumiti si Amira at dahan-dahang itinapat ang mga butil ng ginto sa palad ng dalaga. Hindi ito sobra. Ito'y kabayaran ng tapat na puso. Tandaan mo, Rosalinda, sa bawat duyan at basket na iyong gagawin, lalago ito. Ang iyong mga kamay, mula ngayon, ay pagpapalain ng kasaganaan. Bumagsak ang luha sa mata ni Rosalinda habang mahigpit na nakahawak sa ginto. Sa puso niya, alam niyang hindi lamang ito materyal na kayamanan. Isa itong tanda ng kapalarang magbabago sa kanyang buhay at sa buong baryo. At sa ilalim ng mga punong kahoy ng Samar, nagsimula ang isang hiwaga na magpapatuloy sa kasaysayan ng kanilang bayan. Pagka-uwi ni Rosalinda mula sa gubat, bitbit ang kakaunting ratan at ang mahiwagang mga butil ng ginto na ipinagkaloob ni Amira. Agad siyang sinalubong ng kanyang inang mahina at maputla. "Anak, bakit ngayon ka lang? Nag-aalala ako sa iyo," wika ng ina habang nakahiga sa banig. Ngumiti si Rosalinda kahit bakas ang pagod sa kanyang mukha. "Ina, pasensya na. May natagpuan akong nilalang sa gubat. Kailangan kong tumulong." Hindi na niya idinetalye ang tungkol kay Amira sapagkat alam niyang baka hindi agad maunawaan ng kanyang ina. Ngunit dahan-dahan niyang inilabas ang kumikislap na mga butil ng ginto mula sa tela. Nanlaki ang mga mata ng kanyang ina. "Diyos ko, Rosalinda, saan mo nakuha ang mga ito?" Isang tanda ng pasasalamat, tugon niya habang nakatingin sa kanyang mga palad. "Hindi ko man lubos may paliwanag, ngunit pakiramdam ko'y may himalang nakaabang para sa atin." Kinabukasan, dinala ni Rosalinda ang ilang butil ng ginto sa bayan. Unay natakot siyang baka hindi tanggapin o baka siya ipagbintangan na magnanakaw. Ngunit laking gulat niya nang ang mga butil ay agad na pinakyaw ng isang mangangalakal sa palengke. Ang halaga nito ay higit pa sa kanyang inakalang matatanggap. Ginamit niya ang unang kita upang bumili ng bigas, harina at gamot para sa kanyang ina. Noon lamang muling napuno ng masaganang pagkain ang kanilang maliit na kubo. Ngunit higit pa rito, napansin niya isang kakaibang pagbabago. Nang muli siyang gumawa ng duyan at basket mula sa ratan, napakaganda ng kinalabasan. Ang bawat hibla ay tila mas makintab, mas matibay at may kakaibang kinang na parang may halong sinag ng araw. Nang dalhin niya ang mga ito sa palengke, agad na pinag-agawan ng mga tao. "Rosalinda, saan mo natutunan ang ganitong paggawa? Ang tibay at ganda. Magkano? Kahit doble ang presyo kukunin ko." Hindi makapaniwala si Rosalinda. Ang mga duyan at basket na dati halos hindi napapansin, ngayon ay nagiging tampok sa palengke. Dahil sa dami ng mga order, napilitan si Rosalinda na humingi ng tulong sa ilang kabataang kapitbahay. Sa unay nagdadalawang isip ang mga ito, iniisip na baka wala silang kikitain. Ngunit nang makita nila ang kita ni Rosalinda at ang dami ng bumibili, pumayag silang tumulong. Unti-unti, ang kanilang kubo ay nagmistulang maliit na pagawaan. Ang mga tambak ng ratan ay naging duyan at basket na agad namang naibebenta. At sa bawat linggo, ang kanilang kabuhayan ay lalong lumalago. Ang dating katahimikan ng baryo ay napalitan ng ingay ng mga batang tumutulong, ng mga taong bumibili at ng mga mamimiling galing pa sa kalapit na baryo. Maging ang ilang mga ngalakal mula sa bayan ay nagsimulang bumisita. Umaasang makakabili ng produkto ni Rosalinda upang ibenta sa mas malalayong puok. Ngunit sa bawat pag-angat, hindi mawawala ang mga matang mapanuri. May ilang kapitbahay na nagsimulang magtanong-tanong. Bakit bigla na lang umasenso ang bat iyon? May himala ba sa kanya? O baka may tinatagong sikreto? Hindi kaya may kinalaman ito sa mga nilalang ng gubat? Habang ang karamihan ay humahanga kay Rosalinda,
may iilan ding nagsimulang mainggit at maghinala. Ang mga usap-usapan ay dahan-dahang kumalat. Subalit hindi ito alintana ni Rosalinda. Ang tanging nasa isip niya ay ang mapabuti ang buhay ng kanyang ina at makatulong sa kanyang mga kapitbahay sa pamamagitan ng pagbibigay ng trabaho. Sa kanyang puso, batid niyang ang lahat ng ito'y bunga ng kabutihan, ngunit hindi niya alam ang kayamanang iyon ay magiging dahilan din ng panibagong pagsubok na susubok sa kanyang katatagan. Lumipas ang mga linggo at ang maliit na kubo ni Rosalinda ay tuluyan nang naging sentro ng kalakalan sa kanilang baryo. Ang dating tahimik at liblib na lugar ay unti-unting napuno ng ingay ng mga taong naghahabi, nagtatahi at nagbubuhat ng ratan. Sa tulong ng mga kabataang kanyang kinuha at maging ng ilang matatandang nais ding kumita, nagmistula ng pabrika ang kanilang tahanan. Ang mga duyan at basket na gawa nila ay hindi lamang basta matibay. May kakaibang kinang at ganda na hindi pa nakikita saan man. Ang bawat hibla ng ratan ay tila mas buhay, mas matatag at mas makulay. Hindi ito nakaligtas sa pansin ng mga mangangalakal na mula sa bayan at kalapit na probinsya. Dahil kay Rosalinda, maraming kabataan sa baryo ang nagkaroon ng hanap buhay. Ang mga magulang nila na dati nag-aalala kung saan kukuha ng pagkain ay nagsimulang ngumiti. Ang mga pamilya ay nagkaroon ng bigas at ulam sa kanilang hapag. Maging ang mga ina na dati walang pinagkakakitaan kundi ang pagtatanim ng gulay ay natutong humabi ng basket. Sa tuwing dadating ang mga mangangalakal, pila-pila ang mga produkto at mabilis na nauubos. Rosalinda, salamat sa pagbibigay ng trabaho, wika ng isang ale habang nag-aabot ng 10 basket. Kung hindi dahil sa iyo, hindi namin alam kung paano mabubuhay ang mga anak ko. Ngumiti lamang si Rosalinda at sinabing, hindi po ito dahil sa akin. Lahat tayo ay nagtutulungan. Kapag sama-sama, walang imposibleng bagay. Hindi lamang ang baryo ang nagbago. Ang kanilang tahanan ay napuno ng pagkain at gamot. Ang kanyang ina, na dati laging nakaratay, ay dahan-dahang gumaling. Naging masigla itong muli at bagaman hindi na kayang magtrabaho ng mabigat, palagi itong nakabantay sa ginagawa ng anak. Anak, iba ka. Ani ng ina habang hinahaplos ang buhok ni Rosalinda. Sa murang edad, ikaw na ang bumuhay sa ating dalawa at ngayon ay pati buong baryo'y natutulungan mo. Hindi ka lamang anak ko, isa kang biyaya. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Rosalinda ang mapaluha. Naalala niya ang mga araw na halos wala silang makain at ngayon ay hindi na niya kailangang mangamba. Ngunit sa kabila ng kasaganahan, hindi lahat ay natuwa. Sa kabilang dulo ng baryo, may ilang pamilyang nagsimulang magbulong-bulungan. Isa na rito si Aling Sabel, isang matandang kilala sa kanilang lugar na palachismis. Hindi normal ang ganyang pag-angat, bulong nito sa mga kapitbahay. Hindi ba ninyo nakikita? Bigla na lang siyang nagkaroon ng ginto. Hindi kaya may kinalaman siya sa mga nilalang ng gubat? Baka may pinasok siyang kasunduan. Baka nga, sagot ng isa, bagaman halatang naiinggit lamang. Ang mga produktong ginagawa nila parang may hiwaga. Hindi basta gawa ng tao iyon. Habang lumalago ang negosyo ni Rosalinda, lumalago rin ang mga tsismis at inggit. May ilan pang nagsabing baka sinasaniban si Rosalinda ng engkanto at ginagamit lamang siya bilang kasangkapan. Ngunit imbes na labanan ng mga tsismis, mas pinili ni Rosalinda na tumugon ng kabutihan. Nagbigay siya ng libreng duyan sa isang inang bagong panganak. Nagabot siya ng bigas sa isang pamilyang walang makain. Tumulong siya sa mga batang gustong mag-aral ngunit walang gamit. At sa bawat kabutihang ginagawa niya, mas lalo lamang siyang minahal ng karamihan. Ngunit kasabay nito, mas lalo ring umigting ang paninibugho ng iilan.
Sa gitna ng kanyang kasaganaan, hindi alam ni Rosalinda na may paparating na unos. Isang pagsubok na susukat hindi lamang sa kanyang tapang, kundi pati sa kanyang paniniwala sa kabutihan. Habang patuloy na lumalago ang kabuhayan ni Rosalinda, mas lalong dumami ang mga tao mula sa kalapit na baryo at bayan na dumadayo upang bumili ng kanilang mga duyan at basket. Ang dating tahimik na liblib na baryo ay naging maingay at puno ng kalakalan. Ngunit sa bawat tagumpay, may mga matang mapanuri at pusong naiinggit. Isang hapon, habang naglalaba ang mga kababaihan sa tabing ilog, nagsimulang umalingaw-ngaw ang mga bulong. Napansin niyo ba? Si Rosalinda, na dati halos walang makain, ngayoy parang hari na kung mamuhay. Hindi kaya may tinatagong sikreto iyon? Hindi basta ginto ang lumilitaw mula sa ratan. Baka may kasunduan siya sa mga engkanto o maligno. Hindi ba't palaging nasa gubat siya? Ang mga bulong na ito ay mabilis kumalat at gaya ng usok na mahirap pigilan, umabot ito maging sa mga matatanda ng baryo. May ilan na nagsimulang maniwala, ngunit marami pa ring naniniwalang busilak ang puso ni Rosalinda. Pinakamatindi ang inggit ni Aling Sabel, isang matandang babae na kilala sa pagiging mapagmataas. Noon ay siya ang tinitingala dahil sa kanyang mga hinabing banig at basket. Ngunit nang lumabas ang mga gawa ni Rosalinda, wala nang bumibili ng kanyang produkto. Hindi iyan normal, giit niya sa kanyang mga kapitbahay. Ako'y 3 dekada nang naghahabi, ngunit hindi ko nagawang gayahin ang mga ginagawa niya. May hiwagang nakapaloob sa kanyang kamay, at hindi iyon galing sa Diyos. Nagsimula siyang maghasik ng paninira, sinasabing baka kinulam ni Rosalinda ang kanilang baryo upang sa kanya lang mapunta ang lahat ng biyaya. Samantala, may ilang mga ngalakal mula sa bayan ang nagsimulang mag-alok kay Rosalinda ng malalaking halaga ng pera kapalit ng eksklusibong karapatan sa kanyang mga produkto. Rosalinda, sabi ng isang negosyante, ibigay mo sa amin ang lahat ng iyong hinabi at bibigyan ka namin ng higit na ginto kaysa iyong nakita sa buong buhay mo. Ngunit tumanggi si Rosalinda. Ang aking mga produkto ay hindi lamang para sa inyo. Ang bawat basket at duyan ay bunga ng pagtutulungan naming lahat dito sa baryo. Hindi ko ipagpapalit ang kabuhayan ng aking mga kasama para sa pansariling kayamanan. Ang kanyang sagot ay nagpakita ng kanyang katapatan, ngunit mas lalong naging dahilan para sa iba na mainis at mainggit. Isang gabi, habang abala ang lahat sa paghahabi, may 3 kalalakihan mula sa baryo na lihim na sumunod kay Rosalinda patungong gubat. Narinig kasi nila ang tsismis na nakatagpo siya ng nilalang doon. Kung totoo ngang may kinalaman ang kanyang yaman sa gubat, dapat tayong makaalam, bulong ng isa. Baka may iniingatan siyang kayamanan doon. Kung makukuha natin, tayo ang yayaman, sabat ng isa pa. Hindi alam ni Rosalinda, siya ay minamanmanan ng mga taong ang nais ay agawin ang kanyang biyaya. Sa gabing iyon, bago matulog, nagpakita si Amira sa kanyang panaginip. Nakapulupot ang kanyang katawan at ang kanyang mga matay tila apoy na nagbabaga. Rosalinda, wika ni Amira, ang kasakiman ng tao'y mas matalim pa sa pangil ng ahas. Ingatan mo ang iyong kabutihan, sapagkat hindi lahat ng nakangiti sa iyo'y kaibigan. May darating na pagsubok na susubok sa iyong puso. Pagkagising ni Rosalinda, dama niya ang bigat ng babalang iyon. Hindi niya pa alam, ngunit ang unos ay papalapit na. Lumipas ang mga araw at unti-unting lumala ang tsismis sa baryo. Habang dumarami ang biyayang natatanggap ni Rosalinda at ng kanyang mga kasama, lalong lumalalim ang inggit at pagdududa ng ilan. Ang mga bulong na dati simpleng tsismisan lamang sa tabing ilog ay naging lantad na akusasyon. Isang gabi, 3 lalaki mula sa baryo, sina Tomas,
Ildefonso at Cardo ang nagtungo sa gubat. May dalang mga itak at sako. Nagbalak silang sundan ang yapak ni Rosalinda upang matuklasan ang lihim nito. Kung may tinataguan siyang kayamanan, atin na iyon, bulong ni Tomas, ang pinakamatanda sa kanila. Hindi siya ang karapat-dapat yumaman, dagdag ni Cardo, ang pinakabatang palaging naiinggit kay Rosalinda. Habang lumalalim ang gabi, narating nila ang bahagi ng gubat kung saan unang nakatagpo si Rosalinda kay Amira. Ngunit imbes na ginto, isang malamig na hangin at kakaibang presensya ang bumungad sa kanila. Nakaramdam sila ng bigat sa dibdib at tila may matang nakamasid sa dilim. Ano to? Parang may nagbabantay. Bulong ni Ildefonso habang nanginginig ang kamay. Biglang may kumislap na dalawang mata sa ilalim ng punong balete. Ang anyo ni Amira, ang taong ahas. Dahan-dahan siyang lumitaw. Ang kanyang katawang ahas ay nakapulupot sa mga ugat ng puno. Mga taong sakim. Malamig niyang tinig. Hindi lahat ng biyaya ay para sa inyo. Ang kabutihan ay gantimpala lamang sa dalisay ang puso. Kung kasakiman ang dala ninyo, sumpa ang inyong aabutin. Napasigaw si Cardo at agad na tumakbo, ngunit nadulas sa putikan. Sina Tomas at Ildefonso na may napatigagal, hindi makagalaw. Nang gumapang palapit si Amira, nagpaulan siya ng matalim na sutsot na tila pumunit sa kanilang pandinig. Takot na takot silang tatlo at dali-daling nagsitakbuhan pabalik ng baryo. Pagbalik ng tatlong lalaki, agad silang dumiretso kay Aling Sabel na matagal nang naghihintay ng pagkakataong mapahiya si Rosalinda. May nilalang nga sa gubat, isang taong ahas. Sigaw ni Tomas, pawis na pawis. At siya ang pinagmumulan ng kayamanan ni Rosalinda, dagdag ni Cardo. May kasunduan silang dalawa. Kung hindi, paanong yumaman siya ng biglaan? Agad itong kumalat sa baryo. Kinabukasan, maraming tao ang nagtipon-tipon at lantaran ng pinag-usapan si Rosalinda. Kung totoo ngang may kasunduan siya sa taong ahas, hindi ba't delikado ito para sa ating lahat? Baka sinasakripisyo niya tayo kapalit ng kayamanan. Hindi siya dapat pagkatiwalaan. Ang ilan sa mga natulungan ni Rosalinda ay nagtangkang ipagtanggol siya. Hindi iyan totoo. Siya'y mabait at hindi niya tayo kailanman pinahamak. Ngunit mas malakas ang sigaw ng mga naiinggit at takot. Kinagabihan, habang abala si Rosalinda sa pag-aayos ng mga basket, dumating si Aling Sabel kasama ang ilang kalalakihan. Rosalinda, malakas na tawag ng matanda. Kami naririto upang hingin ang iyong paliwanag. Totoo bang may kasunduan ka sa isang taong ahas? Iyan ba ang dahilan ng iyong yaman? Natigilan si Rosalinda. Hawak-hawak ang isang basket na kanyang hinabi. Hindi niya inaasahan ang ganitong harap-harapang akusasyon. Ano pong sinasabi ninyo? Nanginginig niyang sagot. Wala po akong kasunduan. Ako'y nagtrabaho lamang ng buong puso. Ngunit pinutol siya ni Tomas. Huwag ka nang magkaila. Nakita naming tatlo ang taong ahas sa gubat. Siya ang tunay na pinagmumulan ng iyong kayamanan. Nagumpukan ang mga tao at ang ilan ay nagsimulang sumang-ayon. Ang tiwala sa kanya'y unti-unting natitinag. Sa gitna ng kaguluhan, napapikit si Rosalinda at mahigpit na nagdasal. Diyos ko, huwag mo akong pabayaan. Alam niyo po ang katotohanan. Naway hindi magapi ng kasinungalingan ang kabutihang itinanim ko. Hindi pa niya alam, ngunit sa mga susunod na araw, higit pang pagsubok ang kanyang haharapin at tanging ang katatagan ng kanyang puso ang magiging sandigan laban sa kasakiman at panlilin lang ng mga tao. Kinabukasan, nagtipon ang halos buong baryo sa ilalim ng malaking punong acacia. Ang mga mukha ng tao ay hati. May mga naniniwala kay Rosalinda at may mga naniniwala sa mga akusasyon ni na Tomas, Cardo, Ildefonso
at higit sa lahat ni Aling Sabel. Ang hangin ay mabigat, puno ng kaba at pagdududa. Tumayo si Aling Sabel, dala ang kanyang baston. Mga kababaryo, ba't nakikita ninyo? Bigla na lamang umangat ang buhay ng batang ito. Hindi ito dahil lamang sa paghahabi. May kababalaghan sa kanyang mga kamay. Sumang-ayon si Tomas. Nakita naming 3 ang taong ahas sa gubat. Siya ang nagbibigay kay Rosalinda ng ginto at hiwaga. Kung hindi, paano siya nagkaroon ng ganitong kasaganahan? Muling napuno ng bulungan ang mga tao. May ilan na nagsimulang matakot. Kung siya'y may kasunduan, baka pati tayo ay malagay sa panganib, sabi ng isa. Ngunit isang matandang lalaki, si Mang Pilo, ang lumapit at nagsalita. Mga kababaryo, huwag tayong basta maniwala. Naaalala ba ninyo kung paanong tinulungan tayo ni Rosalinda? Kung paano niya pinakain ng mga gutom, binigyan ng trabaho ang mga walang hanap buhay, at inalagaan ng mga batang wala ng ama't ina? Iyan ba ang gawa ng masama? Sandaling natahimik ang karamihan, ngunit muling umalingaw-ngaw ang tinig ni Aling Sabel. Ang mabait na anyo ay maaaring panlilinlang lamang. Hindi tayo dapat bulagin ng kabutihan kung sa likod nito'y kasunduan sa mga halimaw. Sa gitna ng kaguluhan, tumindig si Rosalinda. Bagamat nanginginig, hindi niya pinayagang lamunin siya ng takot. Mga kababaryo, malakas niyang wika. Ako'y tumulong hindi dahil sa anumang nilalang, kundi dahil ito'y tama. Kung ang aking mga kamay ay nagkaroon ng himala, iyon ay dahil sa pagpapala ng Diyos at sa kabutihang itinanim nating lahat. Wala akong kasunduan at hindi kailanman ipagpapalit ang inyong tiwala sa kahit anong kayamanan. Napatingin siya sa langit at ang kanyang mga mata ay kumikislap ng katapatan. Kung ako'y nagsisinungaling, hayaang kunin ng langit ang lahat ng biyayang natamo ko. Ngunit kung totoo ang aking sinasabi, naway mabunyag ang kasinungalingan at kasakiman ng mga nagtatangkang wasakin tayo. Ang kanyang mga salita ay parang kidlat na gumising sa puso ng mga nakikinig. Ang ilan ay napayuko, tila nahihiya sa kanilang pagdududa. Ngunit bago pa matapos ang pagtatalo, biglang lumamig ang hangin. Ang mga dahon ng puno ay nagsipagbagsakan at mula sa gilid ng kagubatan ay lumitaw si Amira, ang taong ahas. Ang kanyang presensya ay nakapangingilabot, ang kanyang mga matay kumikislap na parang apoy at ang kanyang katawan ay nakapulupot sa damuhan. Napahiyaw ang ilan sa takot. Diyos ko, totoo nga, may taong ahas. Ngunit nagsalita si Amira, ang kanyang tinig ay malambing ngunit makapangyarihan. Mga tao, huwag kayong matakot. Ako ang nilalang na sinasabi nila. Ngunit hindi si Rosalinda ang aking alipin. Siya ang aking tagapagligtas. Sa oras ng aking panganganak, siya'y tumulong sa akin, hindi iniisip ang sarili niyang buhay. Nagpatuloy siya, nakatitig kay Aling Sabel at sa 3 lalaking mapanira. Ang kanyang kabutihan ay nagbigay sa kanya ng pagpapala. Hindi siya nagkasala. Ang tunay na panganib ay ang kasakiman ng mga pusong hindi marunong makontento. Napayuko sina Tomas, Cardo at Ildefonso. Ngunit si Aling Sabel ay hindi pa rin nagpatalo. Kung ganon, bakit siya'y iyong binigyan ng ginto? Hindi ba't mas lalong maghahasik iyon ng inggit? Ngumiti si Amira at iniunat ang kanyang palad. Mula rito ay lumitaw ang isang gintong alitaptap na umikot sa ulo ni Rosalinda. Ang ginto ay hindi para sa kasakiman, kundi para sa paggawa ng kabutihan. Si Rosalinda ay pinili ko dahil sa kanyang busilak na puso. At sino mang magtatangkang agawin ang kanyang biyaya ay tatanggap ng sumpa ng kasakiman. Isang sumpang walang makakawala. Pagkasabi nito,
biglang nagdilim ang paligid. Ang tatlong lalaki ay nagsimulang maghiyawan sa takot habang ang kanilang mga kamay ay unti-unting namanhid. Ang kanilang balat ay nag-aspang na parang bato, tanda ng sumpang kasakiman. Napaurong ang mga tao. Ang ilan ay lumapit kay Rosalinda, humingi ng tawad sa kanilang mga pagdududa. Ngunit si Aling Sabel ay nanatiling galit, bagaman nanginginig sa takot. Sa gabing iyon, nabunyag ang katotohanan. Si Rosalinda ay hindi alipin ng hiwaga, kundi anak ng kabutihan. Ngunit alam niyang hindi doon nagtatapos ang lahat, sapagkat ang inggit, kapag hindi napigil, ay maaaring magbalik na mas mapanganib pa. Matapos ang nakakatindig balahibong pagbubunyag ni Amira, unti-unting nagbalik sa katahimikan ng baryo. Ang mga tao'y nagsiuwi na may baon na takot, ngunit kasabay ay pagkamangha. Para sa ilan, si Rosalinda ay isang tagapagligtas. Para naman sa iba, siya'y misteryo na hindi lubos maunawaan. Ngunit higit sa lahat, nag-ugat sa mga puso nila ang katotohanan na ang kabutihan, kahit gaano kaliit, ay may kakayahang magbunga ng himala. Bago tuluyang maglaho si Amira sa lilim ng kagubatan, muli niyang nilapitan si Rosalinda. Rosalinda, ang iyong buhay ay mananatiling puno ng hamon. Ngunit tandaan mo, ang bawat pusong tatanggap ng iyong kabutihan ay lalago na parang punong kahoy. At ang bawat pusong tatanggi at pipiliin ang kasakiman ay malalanta at masisira. Niyakap ni Amira ang kanyang anak na ngayon ay nakatingin kay Rosalinda na para bang nakikilala siya. Ang aking anak ay magiging bahagi ng iyong pamana. Kung sakaling kailanganin mo ng tulong, magtungo ka sa gubat na ito at kami muling magpapakita. At sa isang kisap mata, naglaho si Amira at ang kanyang supling iniwan ang baryo sa katahimikan. Lumipas ang mga buwan at tuluyang namulaklak ang kabuhayan ni Rosalinda at ng kanyang mga kababaryo. Ang dating mga kubo ay unti-unting naisaayos. Ang mga batang dati gutom ay natutong mag-aral dahil sa kinikita ng kanilang mga magulang mula sa paghahabi. Ang kanilang mga duyan at basket ay nakarating sa bayan at kalaunan ay nakilala sa buong lalawigan. Hindi nagtagal, tinawag ang baryo bilang baryo ng duyan at basket. Isang lugar na kilala hindi lamang sa ganda ng produkto, kundi sa diwa ng pagtutulungan at kabutihan. Ngunit hindi nakatakas sa sumpa si Aling Sabel. Habang ang iba'y yumayaman sa kanilang paggawa, siya'y unti-unting nawala ang mga suki at naiwang mag-isa. Ang kanyang mga kamay, na dati bihasa sa paghahabi, ay nanghina at nangulubot ng mas maaga kaysa dapat. Siya'y naging aral sa lahat na ang kasakiman ay walang bungang mabuti. Sa kabila ng kasaganaan, nanatiling mapagpakumbaba si Rosalinda. Hindi siya nakalimot sa kanyang pinagmulan at higit sa lahat, sa araw na nakatagpo siya ng nilalang na kanyang tinulungan, palagi niyang isinasaisip ang mga salita ni Amira na ang tunay na ginto ay hindi ang yaman kundi ang busilak na puso. Tuwing gabi, bago matulog, binubulong niya sa hangin, "Amira, salamat. Ang biyayang ibinigay mo ay hindi ko ituturing na akin lamang, kundi para sa lahat ng nangangailangan." Makalipas ang ilang taon, ang baryo'y tuluyan ng nakilala sa buong Samar. Ang mga anak ng mga nakipagtulungan kay Rosalinda ay nagpatuloy sa paghahabi at ang kanilang mga produkto ay lumaganap hanggang Visayas at Luzon. Ang kwento ni Rosalinda ay naging alamat. Ang alamat ng dalagang nagligtas sa taong ahas at kapalit ay natanggap ang biyaya ng walang hanggang kasaganaan. At sa bawat duyan na hinahabi at sa bawat basket na ginagamit sa pang-araw-araw, palaging naaalala ng mga tao na ang tunay na pamana ni Rosalinda ay ang aral na iniwan niya, na ang kabutihan, gaano man kaliit,
ay may kakayahang baguhin ang mundo. Lumipas ang maraming taon at si Rosalinda ay nanatiling haligi ng kanilang baryo. Ang kanyang mga kamay na minsang sugatan sa paghahabi ng ratan ay naging simbolo ng tiyaga, malasakit at kabutihan. Hindi siya naging mayamang tulad ng mga hari o mga prinsipe sa alamat, ngunit ang kanyang puso ay naging kayamanang higit pa sa ginto. Sa bawat gabi ng tag-ulan, kapag ang mga bata ay nagkukumpulan sa tabi ng kalan, ikinukwento ng mga matatanda ang tungkol kay Rosalinda, ang dalagang mahirap na magbubukid na nagligtas sa isang taong ahas na buntis. Kung hindi dahil sa kanyang kabutihan, wika ng mga lolo't lola, hindi sana sumagana ang ating baryo. Ang mga duyan at basket na ating ginagamit ay hindi lamang gawa sa ratan, kundi habi rin ng kabutihang nagmumula sa kanyang puso. At tuwing naririnig ito ng mga kabataan, napupuno ang kanilang mga mata ng paghanga. Ang pangalan ni Rosalinda ay naging huwaran ng dalisay na puso, isang alamat na kanilang dala hanggang sa kanilang pagtanda. May mga mangilan-ngilan na nagsasabing, sa tuwing sumisilip ang buwan ng kabilugan, may makikitang anyo ng isang babaeng kalahating ahas na naglalakad sa gilid ng gubat. Kasama nito ang isang batang may matang kumikislap na parang hiyas. Sila raw ay si Amira at ang kanyang anak, ang nilalang na minsang tinulungan ni Rosalinda at ang patuloy na nagbabantay sa kanyang baryo. Hindi sila nakikita ng lahat, ngunit pinaniniwalaan ng marami na sa bawat pagyabong ng mga ratan, sa bawat basket at duyan na mas matibay kaysa dati, nakaukit ang kanilang basbas. Ang maliit na baryo sa Samar ay tuluyan ng nakilala. Dumating ang mga mangangalakal mula sa malalayong lugar, hindi lamang upang bumili ng produkto, kundi upang marinig ang alamat na bumabalot sa mga ito. Sa bawat habi ng ratan, binibigkas ng mga tao ang pangalan ni Rosalinda bilang alaala na ang kasaganahan ng kanilang komunidad ay hindi nagmula sa kasakiman, kundi sa kabutihan. Hanggang sa huli, nanatiling simple ang pamumuhay ni Rosalinda. Hindi siya nagtayo ng palasyo, ni hindi siya nangalakal ng kayamanan sa malalayong lugar. Ang kanyang pinakamalaking yaman ay ang mga ngiti ng mga batang natutong mag-aral, ang kasiyahan ng mga magulang na muling nagkaroon ng pag-asa, at ang pagkakaisa ng isang baryong minsan ay halos magwatak-watak dahil sa inggit. At nang pumanaw siya sa kanyang pagtanda, hindi siya nawala sa alaala ng kanyang mga kababaryo. Ang kanyang pangalan ay isinulat sa kanilang mga puso at ang kanyang kwento ay isinabuhay ng bawat isa. At dito nagtatapos ang alamat ni Rosalinda, ang dalagang mahirap na magbubukid na tumulong sa taong ahas na buntis at kapalit ay nakatanggap ng ginto at himala. Sa kanyang kabutihan, ang isang baryong dating liblib ay naging pugad ng kasaganaan at ang kanyang alaala ay mananatili habang may ratan na hinahabi, habang may duyan na isinusuway at habang may pusong marunong magmahal ng walang kapalit. Wakas,